Sa harap ng mas pinatinding mga hamon ng buhay, mahirap para sa marami ang umusad at maghanap ng makakapitan. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong inilulunsad ng mga institusyong kabilang sa pribadong sektor, nabibigyan sila ng pagkakataong mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng mga programang nakatutok sa pagbibigay ng serbisyong angkop sa kanilang pangangailangan. Ako si Pinky Webb at ito ang all-new season of Business Matters, where doing good is good business. Kat kifus ti dewa study, bahalaan sa salak mi bay mabalak. Lisoda, bawa kagawan kam assignment to, lisoda tapos kam salak mi. Usahay kagalaba yu galas mulat malit. Tapos kagalma sawa laton nurudik mi fu. Tapos salak ko usahay gal tamdok ke mata hodang ba unsan man ako pag study nga kinik mo salak mi. Habang kumukupas ang gabi patungong Bukang Liwayway, nagsisimula na ang araw ng 15 taong gulang na si Gabriel Galante at ang mga katutubong Tiboli na nakatira sa bulubunduking parte ng Maasim, Sarangani Province sa Mindanao. Malayong-malayo sa ingay ng syudad, ang buhay rito sa kabundukan ay simple at payak lamang na pamumuhay. Tanging pagsasaka ang kanilang pinagkakakitaan. Ngunit sa kabila ng tahimik na buhay ng mga katutubong Tiboli, hirap silang makasabay sa modernong ikot ng mundo. Ang kanilang malayong lokasyon ay nagdudulot ng malaking kakulangan sa komunidad, lalong-lalo na pagdating sa kalidad ng edukasyon. Pero para kay Gabriel, ang makapagtapos sa pag-aaral ang paraan para makaahon sa kahirapan ang kanyang mga kababayan. Dahil ang pag-aaral nakatulong din sa akin, lalong-lalo na sa aking pamilya at sa mga bata na dili sila kabalo magbasa. 6 na oras mula sa pinakamalapit na syudad bago marating ang Datal Basak IP Integrated School. Ito na marahil ang nag-iisang paaralang na pag-iwanan ng 21st century learning facilities. Wala talaga kahit ni isang room, walang classroom, walang makeshift, wala talaga lahat. Kinausap namin yung komunidad dito na pagtulungan o ano yung gagawin dito, tapos umabot kami sa punto na kailangan namin magpagawa ng makeshift para naman makiter yung mga mag-aaral na gustong mag-aral sa lugar na ito. At dahil nasa liblib na lugar, hindi na naaabot pa ng kuryente ang komunidad na ito. Bagay na nagpapahirap lalo na sa mga guro at mag-aaral. Ang kuryente na isa sa pinakamahalagang sangkap sa modernong pagtuturo. Of course, ang hirap ng walang kuryente. Gamit mo yung mga lumang pamamaraan ng mga ilaw. Pero pag may kuryente, of course, may ilaw, may computers, may cellphone. So mas madali na lang yung mga lessons mo, makapag-aral ka ng mabuti, and information is right in our hands because you can get information just in a click of the mouse. Ngunit walang makapipigil sa pagnanais na mapabuti ang estado ng buhay, lalong-lalo na sa nangangarap maging guro balang araw na si Gabriel. Importante bala og tabang kamdem ho di so budsoton sa makamdem ho at nebang to na wan huli crown na bud kitabang laok gawan gina maglima nagtabang mi kam sunak mi be ni kam mo daw bay kitabang mi na sulak mi gamdang be ke school. Kahit
Kahit nangangapa sa kadiliman, tanging ang katiting na ilaw ang nagsisilbing tanglaw ni Gabriel para sindihan ang nag-aalab niyang pagnanais na makatapos lang ng pag-aaral. Lahan daw mo ketaon daw basta atlas daw kam daw na maning kamot tajud para kayaan bahala lisod basta daw maning kamot para lawagam daw. Ti anto sa nakbongan bahala andi sa bahala andi kuryente mi beni basta law anto sa nakbongan. Ang edukasyon ay karapatan at hindi pribilehiyo. Dapat lahat ay may pantay-pantay na access sa 21st century learning facility. At dahil sa mismong mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral, ang pinakamalaking power distribution company ng bansa sa pamamagitan ng foundation nito ay nagsimula ng School Electrification Program. The School Electrification Program of Juan Meralco Foundation has been implemented since 7 years ago, since 2012. At sa loob ng 7 taon na yan, we've already energized 230 schools. I think we're the only foundation in the country who's doing in this scale. May importanteng ginaganapan ang elektrisidad sa edukasyon, lalo na't ginagamit na ang teknolohiya sa pagtuturo. At dahil ang Pilipinas ay isang archipelago, nahihirapang maabot ng power grids ang mga paaralang nakatayo sa malalayong isla at mga kabundukan. Kaya dito, pumapasok ang School Electrification Program. We've endeavored to reach these schools because sila yung napag-iiwanan. Hindi dahil sinadyang mapag-iwanan, because they're just so hard to reach. And we think this is where we should go as a foundation. Malaki-laking infrastruktura ang kinakailangan para makonekta sa power grid ang mga paaralang nasa malalayong lugar. Kaya para mabigyan ng kuryente ang mga paaralang nasa off-grid communities, pinibigyan ng School Electrification Program ang mga napiling paaralan ng solar power technology. And now that Meralco is adding renewables in its portfolio, I think we're even more energized as a foundation to really campaign for renewables, especially for remote off-grid communities, like where the School Electrification Program is being implemented. At nang marinig ng foundation ang kwento ng mga mag-aaral at guro ng Datal Basak IP Integrated School, hindi na sila nag-atubiling tulungan ang eskwelahan. Katulong ang lokal na pamahalaan ng Sarangani at ang DepEd o Department of Education para na rin mapabuti ang kalagayan ng mga kababayan nating katutubong Tiboli. Napakahalaga po ng ganito, mayroon na tayong kuryente. Malaking tulong talaga ang itong pailaw, itong kuryente. Lalo na ngayon, may TV ba, may laptop, may printer. Very helpful, especially in areas na walang electricity. Like for example, in Sarangani Division, out of 319 schools, there are 35 schools na walang kuryente. So talagang malaking tulong itong kuryente ng binigay ng Juan Meralco Foundation. Maliban sa pagbibigay ng kuryente, makatatanggap din ng multimedia equipment mula sa ambaga ng mga empleyado ng kumpanya ang paaralan para na rin maging kapanapanabik ang pag-aaral ng mga estudyante at ma-boost ang kakayahan ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Kanto dang tono dang one cam TV na gawan to galamag na akam story dang tono nang samut kwanting no dang samut ne dang hall tekligalo para dabe school me dang kligalo ne. Iba kasi yung nakikita rin ng mga bata kasi nakukuha yung atensyon nila eh. Yung guro natin naghahanda ng lesson plan. Ginagawa natin na PowerPoint presentation. Para mas tumagal ang solar power equipment, tinuruan ng foundation magtulong-tulong ang guro, mga magulang at buong komunidad para pangalagaan ito.
Natututo sila ng energy management, di ba? Alam nila kung paano gamitin ng tama yung mga solar power equipment. Nakikita din ng mga magulang ng mga bata na ngayong meron ng solar power sa paaralan, nagiging community center yung school. And I think this kind of project provides that positive ripple effect of development in the community. At noong panahon ng new normal sa ilalim ng pandemya, ang pagbibigay ng kuryente sa mga paaralang nasa off-grid communities ang nangungunang prioridad. Nung wala ngang pandemic, ang hirap na ng buhay nila. Ngayon pa kayang may pandemya, when you go distance learning via internet, you need access to computers and the internet, and all of them require electricity to operate. And I think it has become more meaningful for us in One Meralco Foundation to continue this program despite the difficulties of implementing it during the pandemic, simply because we do not want these children to be really left behind. Maliban sa pagbibigay ng ilaw at kaginhawaan, ang kuryente ay nagbubukas ng oportunidad sa komunidad na maging mas kapaki-pakinabang, at ang ilaw na nagbibigay nito ay nagiging mas maningning ngayon para sa mga pangarap ni Gabriel Galante, dahil mas malinaw na niyang matatanaw ang kanyang mga pangarap, ang makapagtapos sa pag-aaral at pagsilbihan ang mga kapwa niya Tiboli. Lumakho be kam taot me beng no dang. Ya kaya lo hola gam dang na kaya kete beng lo na hina wat kaya kam te beng lo la magmoon kawan. Pangako bele yun na magmoa so to teacher be kapwa niyo e balo huta na og na maging teacher be kam do dum.